Isang babaeng nagpapanggap na janitor sa isang tanggapan ng gobyerno. Ngunit sino ang mag-aakala na sa likod ng simpleng uniforme ay nagtatago ang isang lider ng pulisya na handang yugyugin ang buong sistema? Ito ang kwento ng mabilis at matatag na pagpaparusa sa katiwalian sa mismong lugar kung saan ito nangyayari. Tanghali tapat, sa gitna ng magulong agos ng mga taong nag-aayos ng kanilang mga papeles, isang dalaga ang marahang pumasok sa gusali ng Land Transportation Office. Ang mga hakbang niya ay magaan, ngunit bawat isa ay may bigat ng isang plano. Suot niya ang isang kupas na asul na unipormeng pang-janitor. Dala-dala niya ang isang timba at maruming mop sa kaliwang kamay. Walang sinumang pumansin sa kanya, maliban sa mga iritableng sulyap ng mga taong kailangan niyang daanan. Para sa kanila, isa lamang siyang ordinaryong tagalinis na abala sa kanyang trabaho. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo, ang babaeng ito ay isang puwersang hindi dapat maliitin. Ang pangalan niya ay Isabela Reyes, o mas kilala bilang Isa. 28 taong gulang pa lamang, ngunit hawak na niya ang isang mahalagang posisyon sa Philippine National Police. At sa araw na iyon, mayroon siyang personal na misyon, ang supilin ang isang tiwaling tauhan na matagal nang pinababayaang paglaruan ang integridad ng institusyon. Sa kanyang mahabang itim na buhok na maayos na nakatali, at sa kanyang magandang mukha na sadyang hindi kapansin-pansin sa gitna ng karamihan, madaling nakisalamuha si Isa sa paligid ng hindi nag-iiwan ng anumang bakas ng hinala. Pinaghandaan niya ng husto ang pagbabalat kayong ito. Inaral niya ang takbo ng opisina, kinabisado ang mga pasilyo patungo sa mga bayaran, at pinag-aralan ang kilos ng bawat opisyal. Para kay Isa, hindi ito basta imbestigasyon, ito ay isang direktang pagsubok sa sistemang kanyang pinangangalagaan. Alam niyang napakarami ng reklamo mula sa taong bayan ang hindi natutugunan dahil sa kakulangan ng ebidensya, o dahil napakaraming maruruming kamay ang nagtatakipan sa likod ng mga mesa. Kaya sa araw na ito, siya mismo ang bumaba. Walang nakatagong kamera. Walang kasamang team. Siya lang at ang katarungang nais niyang ipatupad. Alam na alam ni Isa na ang mga tanggapan ng GC, lalo na sa pagrehistro ng sasakyan at pagkuha ng lisensya, ay mga pugad ng katiwalian. Mga lugar kung saan ang mga tao ay dumarating na umaasang makakakuha ng mabilis na serbisyo, ngunit madalas ay nabibitag lamang sa isang sistemang mapanlinlang. Habang nagmamop ng sahig, ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid. Pinag-aaralan niya ang ekspresyon ng mga mamamayan, sinusuri ang bawat kilos ng mga empleyado, at tahimik na binibilang kung gaano katagal ang bawat transaksyon. Hindi siya naghahanap ng butas, naghihintay siya ng patunay. At gaya ng kanyang inaasahan, unti-unting umaalingasaw ang mabahong amoy ng katiwalian. Ang perang dapat ay eksaktong ibinabayad ay hinihingan ang dagdag. At lahat ng ito ay nangyayari sa ilalim ng mga ngiti ng mga opisyal na tila ba normal na ang lahat. Ngunit si Isa ay hindi isang ordinaryong opisyal. Hindi siya sanay na nakaupo lang sa likod ng mesa at nag-uutos. Siya ay isang mandirigma, lumaki sa larangan, hinubog ng katatagan, at pinag-aalab ng galit sa kawalang katarungan. Sa likod ng kanyang unipormeng pang-janitor, malakas na tumitibok ang puso ng isang tunay na pinuno. Hindi niya hahayaang magpatuloy ito. Sa araw na iyon, sa gitna ng mahabang pila at amoy ng mga pinagpawisang papeles, sinimulan ni Isa ang kanyang unang hakbang. Hindi bilang tagalinis ng sahig, kundi bilang tagalinis ng institusyon. Handa na siya, at sinumang maglalaro sa kanyang posisyon ay agad niyang wawasakin ng walang awa. Ang sikat ng araw sa labas ay walang pakundangan, nagpapainit sa hangin ng Maynila at nagdudulot ng pagod sa bawat hinina. Ngunit sa loob ng DIST satellite office na iyon sa Quezon City, ang init ay hindi lamang dahil sa panahon, kundi dahil sa dami ng taong nagsisiksikan para mag-asikaso ng kanilang mga dokumento. Punong-puno ang silid. Lahat ng upuan ay okupado. Ang iba ay nakatayo na lamang, iwinawasiwas ang kanilang mga folder na nagsisilbing pamaypay. Ang iba naman ay pagod na nakasandal sa pader, naghihintay sa kanilang pagkakataon. May mga batang umiiyak, mga inang balisa, at mga manggagawang iritable dahil nauubos na ang kanilang lunch break. Lahat ay gustong mapabilis ang serbisyo. Ngunit alam din ng lahat na walang mabilis sa lugar na ito. Maliban na lang kung mayroon kang sipanlagay. Sa gitna ng kaguluhang iyon, si Isa ay patuloy sa paglalakad, dala ang kanyang mop at timba.
Ang kanyang mga galaw ay banayad, na tila ba isa nga siyang tunay na janitor. Dahan-dahan siyang lumalakad, iniiwasan ang mga paang nakaharang sa sahig. Paminsan-minsan siyang humihinto, nagkukunwaring pinupunasan ang duming hindi naman naroroon. Ngunit sa katotohanan, ang kanyang mga mata at tainga ay abalang-abala. Hindi alikabok ang kanyang hinahanap kundi ang kabulukan. Inoobserbahan niya ang daloy ng serbisyo, mula sa information desk hanggang sa mga teller sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa hawakan ng mop, ngunit ang kanyang isipan ay itinatala ang bawat irregularidad. Ipinupwesto niya ang kanyang sarili sa mga estratehikong sulok, sapat na malapit para makita ang lahat, sapat na malayo para hindi mapansin. Alam ni Isa na ang mga lugar na tulad nito ay laging may dalawang mukha. Sa ibabaw, may mga proseso, pila, at mga empleyadong nakangiti. Ngunit sa likod ng mesa, madalas ay mayroong maruming kalakaran na maayos na isinasagawa. Nakita niya kung paano ang ilang mamamayan ay tinatawag sa gilid ng mga nakaunipormeng empleyado. Kinakausap ng pabulong, at pagkatapos ay makikitang nag-aabot ng pera ng patago. Walang resibo, walang anumang katibayan. Ngunit alam na alam ni Isa ang lengguwahe ng katawan ng isang taong kinikikilan, ang balisang tingin, ang nanginginig na kamay, at ang mukhang nagmamakaawa. Nasaksihan niya ito ng higit sa isang beses sa loob lamang ng isang oras. At sapat na iyon para simulang kumulo ang kanyang dugo. Ngunit pinigilan ni Isa ang kanyang sarili. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Hindi siya pumaroon para lang magalit. Pumaroon siya para magparusa. Alam niya kung sino ang kanyang target. At naghihintay na lamang siya ng isang kritikal na sandali, isang lantaran na pagkilos na magsisilbing mitsa. Kaya't nagpatuloy siya sa pag-ikot sa buong silid. Walang sinumang mamamayan ang nakapansin na ang janitor na dumadaan sa kanilang tabi ay isang mataas na opisyal ng pulisya. At wala ring empleyado ang nakaramdam na sila ay minamanmanan ng kanilang commander. Ngunit iyon ang lakas ni Isa, tahimik, kalmado, ngunit nakamamatay. Sa araw na iyon, ang kanyang maliliit na hakbang ay nagdala ng isang mensahe. Sino mang maglakas loob na manloko sa taong bayan ay mananagot sa mismong lugar kung saan sila nakatayo. Hindi nagtagal si Isa para matukoy ang pinagmumulan ng mabahong amoy na una pa lang ay kanyang pinaghihinalaan na. Sa dami ng mga empleyadong naglalakad-lakad, may isang figura na kapansin-pansin, hindi dahil sa karisma, kundi dahil sa kanyang nakakainis na kilos na puno ng kasakiman at katamaran. Isang matabang pulis na may malaking tiyan na umuusli mula sa kanyang masikip na uniporme ang nakaupong nagre-relax sa likod ng isang bintana. Ang pangalan niya ay S. Berto Ignacio, kilala sa palayaw na Tibo. Nasa mga 40 anyos na siya. Ang kanyang bilugang mukha ay laging mamantika at ang kanyang bigote ay gupit aso lamang. Hindi siya gaanong kumikilos, pasulyap-sulyap lamang sa mga mamamayang lumalapit, na para bang namimili kung sino ang kanyang pikokotongan sa araw na iyon. At mula sa obserbasyon ni Isa, halos lahat ng dumaan sa harap niya ay lumalabas na may hindi kontentong mukha at pitakang mas manipis kaysa sa nararapat. Ilang beses napansin ni Isa ang isang paulit-ulit na pattern. Isang mamamayan ang lalapit na may dalang folder at mga papeles at makikipag-usap sandali sa empleyado sa bintana. Hindi magtatagal, lalapit si Bok Ignacio na may pekeng palakaibigang ngiti. Tatapikin niya ang balikat ng mamamayan at may ibubulong. Kadalasan ay ang klasikong linya, kung gusto niyo pong mapabilis, magdagdag na lang po kayo ng kaunti, ma'am sir. Nakita mismo ni Isa kung paano ang isang ginang na nasa mga 50 anyos ay nag-alinlangan at nagtanong, kailangan po ba talaga, sir? Ngunit matapos makita ang matalim na tingin at malamig na ngiti ni Bok, napabuntong hininga na lamang ito at nag-ipit ng karagdagang pera sa loob ng folder. Sumuko na lang. Kinuha ni Bok ang folder at umalis na parang walang nangyari. At ang eksenang iyon ay paulit-ulit na nangyari. Itinala ni Isa ang lahat sa kanyang isipan, hindi gamit ang panulat, kundi gamit ang determinasyong lalong tumitibay. Hindi lamang ito paglabag sa proseso, ito ay pagtataksil sa bayan. Sa isang sistemang dapat sana ay naglilingkod, ipinagbibili ni Bok ang karapatan ng mga mamamayan para sa kanyang sariling bulsa. Hindi siya natatakot dahil pakiramdam niya ay sanay na siya. Alam ni Isa na ito ang dahilan kung bakit mas mapanganib pa siya sa isang magnanakaw sa kalye. Dahil nagnanakaw siya habang suot ang uniporme ng estado.
At ang mas masakit, maraming biktima ang hindi nangangahas magsalita. Natatakot silang lalong maging komplikado ang proseso. Natatakot silang pabagalin. Kaya nagbabayad na lang sila, yumuyuko, at si Bok ay lalong tumataba, sa literal at simbolikong paraan. Ngunit para kay Isa, ang araw na iyon ay hindi ordinaryo. Hindi siya pumaroon para lamang magmasid at gumawa ng ulat. Pumaroon siya para wakasan ito. Ang kanyang tingin ngayon ay nakatuon na kay Bok, at ang kanyang paghinga ay bumibigat sa pagpipigil ng galit. Alam niyang isang hakbang na lang ang kailangan. Isang lantarang aksyon, isang interbensyon, at ang gulong ng katarungan ay siya mismo ang magpapaikot. Hindi sa pamamagitan ng burokrasya, kundi sa pamamagitan ng direktang kamay ng isang pinuno na ayaw manahimik habang nakikitang nagiging linta ang kanyang mga tauhan. At kung inaakala ni Bok na walang sinumang makakagalaw sa kanya, sa araw na iyon ay malalaman niya na ang nagpapanggap sa likod niya ay hindi isang simpleng janitor, kundi ang pinakamataas na pinuno na naghahandang durugin siya ng buong buo. Sa isa sa mga mabagal na usad ng pila, isang may edad na babae ang nakatayo na may bakas ng pagkabalisa sa mukha. Nakasuot siya ng simpleng duster, hawak ang isang lumang brown envelope na naglalaman ng mga photocopy ng kanyang at lumang lisensya. Namamasa ang kanyang sentido sa pawis, hindi lang dahil sa init, kundi dahil sa kaba. Matagal na siyang naghihintay, umaasang magiging maayos ang proseso ng pag-renew ng kanyang lisensya. Ngunit ang kanyang pag-asa ay biglang gumuho nang lapitan siya ni Bok, na may pagindayog-gindayog pa dahil sa kanyang katabaan, at sinimulan ang isang kunwaring palakaibigang usapan. Nay, kung gusto niyong mapabilis at sigurado, magdagdag na lang kayo ng konti ha? Para hindi na paikot-ikot ang papeles, sabi nito habang nakangiti ng may panlilinlang. Ang mga salitang iyon ay magaan pakinggan, ngunit matalim ang kahulugan. Natigilan ang ginang. Ang kanyang mga mata ay gumalaw pakaliwat pakanan, tinitiyak na walang nakakakita. Ngunit syempre, may isang pares ng mga matang matamang nagmamasid. Si Isa, na nakatayo hindi kalayuan sa desk, ay natigilan habang hawak ang mop. Malinaw na narinig ng kanyang tainga ang sinabi ni Bok. At sa sandaling iyon, tumigas ang kanyang mukha. Kumitid ang kanyang mga mata at nagtiim ang kanyang mga labi. Ito na. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Isang direkta at lantarang ebidensya ng paglabag. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Ipinakita na ni Bok ang kanyang tunay na kulay sa harap mismo ng publiko at hindi siya hahayaan ni Isa na makatakas. Sinubukan pa ng ginang na tumawad, pabulong na sinabi, pero, sir, sakto lang po ang dala kong pera. Hindi po ba pwedeng ayon sa proseso? Umisi lang si Bok at tinapik ang balikat nito. Pwede naman, nay, pero matatagalan ka. Mahirap pag di kabisado ang sistema, baka pabalik-balikin ka pa. Tutulungan na nga kita, Lee. Ang mga salitang iyon ay isang insulto para kay Isa. Sa isang iglap, umapaw ang kanyang pagkasuklam. Hindi na niya inisip ang kanyang pagbabalat kayo. Ano pa ang silbi nito kung hawak na niya ang patunay? Walang dahilan para maghintay pa. Sa kanyang isipan, isang desisyon ang nabuo. Ngayong araw, kailangang matigil si Bok. Hindi sa pamamagitan ng isang memo, hindi sa pamamagitan ng isang administratibong ulat, kundi sa pamamagitan ng direktang aksyon mula sa isang pinuno na sawang-sawa na sa kabulukan ng kanyang nasasakupan. Inayos ni Isa ang mop, inilagay ang timba sa isang sulok, at nagsimulang lumakad palapit kay Bok. Bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa hangin. Wala na siyang pakialam kung sino ang nakatingin. Ang mahalaga, isang bagay ang dapat mangyari. Ang sistemang ito ay lilinisin, simula sa pag-aalis ng pinakamaruming tao sa loob nito. At ang pangalan ng taong iyon ay Bok. Walang pag-aalinlangan, walang paligoy-ligoy, lumapit si Isa kay Bok na may matatag na mga hakbang. Ang kanyang paglakad ay tiyak, may direksyon, at hindi nag-iiwan ng anumang duda. Tumayo siya sa mismong harap ng matabang pulis, na abala pa rin sa pagmamanipula sa mga tao na parang walang nagmamasid. Lumingon si Bok, bahagyang nagulat na makita ang isang janitor na biglang tumayo sa kanyang tabi. Ngunit mabilis na bumalik ang arogansya sa kanyang mukha. Subalit bago pa man siya makapagsalita, inunahan na siya ni Isa. Apat Ignacio, sumama ka sa akin. Labas, sabi niya na may formal na boses.
Ngunit ang tono ay hindi maaring tanggihan. Hindi iyon isang pakiusap, iyon ay isang utos. Kumunot ang noo ni Bok. Anong sinasabi mo? Sino ka ba? Sabi niya, na medyo natatawa, iniisip na isa lang itong janitor na naligaw ng landas. Pero ang tingin ni Isa ay hindi nagbago. Malamig, hindi dahil sa takot, kundi dahil matagal na niyang pinipigilan ang sarili. Ngayon din, mas malakas na sabi ni Isa na may diin. Nagsimulang magbago ang atmosfera sa opisina. Ang ilang mamamayang nakapila ay tumigil sa pagsusulat. Ang ibang mga empleyado ay nagsimulang sumulyap sa maliit na komosyon. Naramdaman ni Bok na napapaligiran siya. Tamad siyang tumayo, tinapik-tapik ang kanyang tiyan at humakbang na maihalong inis. Ngunit sa kanyang kalooban, nagsisimula na siyang makaramdam na may mali. Ang mga taong dating abala sa kanilang mga gawain ay nakatuon na ngayon sa kanilang dalawa. Isang babaeng janitor na nag-uutos sa isang pulis na lumabas. Hindi karaniwan, hindi ka panipaniwala. At dahil hindi ka panipaniwala, lalong lumaki ang kanilang kuryosidad. Ang ilan ay nagsimulang sumunod gamit ang kanilang mga mata. Mayroon pang ang lumapit sa bintana para sumilip sa labas. Biglang tumahimik ang silid. Tila ba alam ng lahat na may mangyayari? Isang tabing ang hahawiin at sila ang magiging mga unang saksi sa isang malaking pagbabago na matagal na nilang inaasam. Naunang maglakad si Isa. Ang kanyang katawan ay tuwid na parang isang sundalo. Sumunod si Bok, nakangisi pa rin kahit na mas alerto na ngayon. Paglabas nila ng opisina at pagdating sa harapan ng gusali na puno pa rin ng mga tao, huminto si Isa. Lumingon siya, tinitigan ng matalim si Bok at pagkatapos ay humakbang palapit. Ang mga susunod na segundo ay magbabago sa lahat. Para kay Isa, wala nang puwang para sa usapan, wala nang kompromiso. Oras na para linisin ang institusyong ito, at ang paglilinis ay magsisimula sa kamay mismo ng pinuno nito. Pagdating nila sa harapan ng gusali, huminto si Isa. Tumayo siya sa gitna ng isang bukas na espasyo, napapaligiran ng mga mamamayang naghihintay ng kanilang serbisyo at ng ilan na kalalabas lang. Ang kapaligiran na dating puno ng usapan at reklamo ay biglang bumagal. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa dalawang figura. Ang babaeng matikas ang tindig na nakasuot ng uniforme ng janitor, at ang matabang lalaking nakauniforme ng pulis na halatang hindi mapakali. Hindi nagsalita si Isa. Tinitigan niya lamang si Bok na may matalim at malamig na mga mata. Isang tingin na hindi lamang nagpapakita ng galit, kundi ng desisyon. Si Bok, na nagsisimula ng mapagtanto na hindi ito isang simpleng pagsita, ay sinubukan pa ring panatilihin ang kanyang pekeng otoridad. Ngunit hindi niya alam na sa loob ng ilang segundo, ang otoridad na iyon ay dudurugin. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, pinakawalan ni Isa ang kanyang kamao sa mukha ni Bok. Ang malakas na tunog ng pagtama ng buto at balat ay umalinggaw, sinundan ng maliliit na tili mula sa ilang taong nakapaligid. Napasuray si Bok, nagulat, at hindi pa nakakabawi ng tumama ang sipa ni Isa sa kanyang tiyan. Ang mataba niyang katawan ay natiklop at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Ngunit hindi pa tapos. Hinawakan ni Isa ng mahigpit ang kwelyo ni Bok at ibinalibag siya sa sementadong sahig ng buong lakas. Nagliparan ang alikabok at gumulong ang katawan ni Bok sa gilid habang hirap na humihinga. Iyon ay hindi isang pagsabog ng galit, iyon ay isang pagpaparusa. At ginawa ito ni Isa nang may katumpakan ng isang sanay na mandirigma. Hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa responsibilidad. Ang mga mamamayang nakasaksi ay natahimik. Nakanganga ang kanilang mga bibig. Ang ilan ay umatras ng isang hakbang, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nagsimulang itaas ang mga cellphone. Ang nanginginig na mga kamay ay pinindot ang record button. Nasasaksihan nila ang isang bagay na hindi nila kailanman inakala. Isang tiwaling pulis ang binubugbog. Hindi ng taong bayan, hindi ng mga preman. Kundi ng isang babaeng una nilang inakalang janitor lang. Walang nangahas lumapit, ngunit walang sinumang umalis. Alam ng lahat na ito ay hindi karahasan na walang dahilan. Ito ang pagsabog ng naipong pagkadismaya ng taong bayan na sa araw na iyon ay binigyang boses ng malamig na kamay ng isang tunay na pinuno. Tumayo si Isa ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Bok na nakahandusay. Kalmado ang kanyang paghinga, hindi nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya kailangan ng palakpak,
hindi siya naghahanap ng papuri. Ngunit alam niya na ang bawat taong nakasaksi sa araw na iyon ay hindi ito malilimutan. Ito ay hindi lamang isang pisikal na parusa. Ito ay isang hayag na pahayag. Tama na ang pang-aabuso sa tiwala ng publiko. Tama na ang maruruming laro na nababalutan ng posisyon. At sa araw na iyon, sa mismong harapan ng opisinang naging saksi sa kabulukan ng sistema, muling itinanim ni Isa ang kahulugan ng salitang itagapaglingkod ng bayan. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng isang aksyon na yumanig sa lahat. Nakahandusay ang katawan ni Bok sa sementadong sahig ng bakura ng opisina, tahimik at walang magawa. Ang kanyang mukha ay may mga pasa. May sugat sa gilid ng kanyang labi, at ang unipormeng dati niyang ipinagmamalaki bilang simbolo ng karangalan ay ngayoy gusot-gusot at may punit sa ilang bahagi, tulad ng natitirang dignidad na inagaw ng kanyang sariling maruming gawain. Nakabaluktot siya, mahinang umuungol. Ang kanyang malaking katawan na dati nangingibabaw sa espasyo, ay ngayoy mukhang maliit at kaawa-awa. Hirap siyang huminga, hindi lang dahil sa mga sugat, kundi dahil sa pagkasirang puri na ipinatikim sa kanya sa harap ng publiko. Hindi siya ipinahiya, pinanagot siya. Samantala, biglang nagbago ang kapaligiran. Ang mga mamamayang dating tahimik ay nagsimula ng magsalita. May sumigaw, sige pa, maam. Banatan mo pa. Kahit hindi ito pinansin ni Isa, ang iba naman ay kusang pumalakpak, isang pagsabog ng kasiyahan na bihirang marinig sa lugar na tulad niyon. Marami rin ang nagtaas ng kanilang mga cellphone, nire-record ang bawat segundo ng pangyayari na may nanginginig na kamay dahil sa pinaghalong adrenaline at pagkabigla. Ang mga video ay agad na kumalat sa mga group chat at social media. Para sa kanila, ito ay isang pambihirang tanawin. Isang tiwaling pulis ang pinarusahan sa lugar mismo, hindi ng taong bayan, hindi ng abogado, kundi ng sarili niyang pinuno. Sa harap ng kanilang mga mata, nagsimulang bumalot ng pagkalito ang mga mukha ng mamamayan. Hindi dahil hindi sila sang-ayon sa ginawa ni Isa, kundi dahil isang malaking tanong ang lumitaw sa kanilang isipan, sino ba talaga ang babaeng ito? Nagtinginan sila sa isa't isa, naghahanap ng sagot. Ngunit walang nakakaalam. Isang dalaga lamang na kanina ay nagmamop ng sahig, ngayon ay nakatayo ng tuwid na parang isang commander. Hindi malaki ang kanyang katawan, walang armas, at wala man lang dalang anumang dokumento. Ngunit ang katatagan sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Hindi iyon basta-bastang tapang, iyon ay otoridad. Ang tunay na otoridad na isinilang mula sa isang malinis na puso at tuwid na hangarin. At nang huminga ng malalim si Isa at dahan-dahang lumingon sa mga tao, biglang tumahimik muli ang lahat. Nakatayo siya sa gitna ng karamihan, ngunit ang kanyang aura ay nangingibabaw sa sinuman doon. Nagsimulang mapagtanto ng mga tao na ang babaeng inakala nilang tagalinis lang ay isang malaking tao na matagal na nilang inaasam, isang pinuno na bumababa sa mismong larangan, na hindi lang nagsasalita tungkol sa reforma, kundi sinisimulan ito gamit ang kanyang kamao sa mukha ng kabulukan. Sa araw na iyon, hindi lang ang kanyang pagbabalat kayo ang binuksan ni Isa. Binuksan niya ang mga mata ng publiko na mayroon pa ring katarungan at ang tunay na katapangan ay hindi laging dumarating na may dalang baril. Minsan, sapat na ang isang mop at isang bakal na determinasyon. Matapos tiyakin na si Bok ay talagang hindi na makakapalag at nasaksihan na ng lahat ang nangyari, humakbang si Isa. Ang kapaligirang dating maingay ay muling tumahimik. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang na unti-unting nabubuo sa gitna ng karamihan. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. At doon, binuksan ni Isa ang itaas na bahagi ng kanyang unipormeng pang-janitor. Mula sa likod ng kupas na damit pantrabaho, kinuha niya ang isang maliit na itim na pitaka, dahan-dahang binuksan, at itinaas ang isang opisyal na identification card. Ako si Police Major Isabela Reyes. Isa akong mataas na opisyal ng Philippine National Police, at ngayon ay nagsasagawa ako ng internal investigation tungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga miyembro sa tanggapang ito, malakas niyang sabi. Ang kanyang matatag na boses ay umalinggaw sa buong paligid. Natulala ang mga tao. May nagtakip ng bibig, mayroon namang napanganga sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang taong inakala nilang tagalinis lang pala ay isang major ng pulisya. At hindi lang basta-basta.
Siya ang tipo ng pinuno na handang magpanggap, pumasok sa sistema, at direktang hawakan ang ugat ng kabulukan mula sa loob. Hindi sa pamamagitan ng press conference, hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangako sa media, kundi sa pamamagitan ng totoong aksyon sa mismong lugar, sa harap ng taong bayan. Ang ilan ay napayuko, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa paggalang. Naramdaman nilang nasaksihan nila ang isang bagay na napakabihira. Ang katarungang hindi lang binibigkas kundi isinasagawa sa harap mismo ng kanilang mga mata. Yumuko sandali si isa at muling nagsalita, ngayon ay may mas mahinang tono, ngunit nananatiling matatag. Hinihingi ko ang paumanhin sa lahat ng mamamayang nahirapan ngayon, hininga ng dagdag na bayad, at pinaglaruan ng mga iresponsableng opisyal. Tinitigan niya isa-isa ang mga mukha ng mga taong nakatayo sa harap niya, mula sa mga may edad na hanggang sa mga kabataang maihawak pa ng kanilang mga papeles. Dumarating kayo rito dala ang inyong obligasyon bilang mamamayan, ngunit tinatrato kayo na parang pabigat. Hindi namin iyon maaaring palampasin. At ipinapangako ko, hindi ito magtatapos dito. Ang mga salitang iyon ay hindi lang isang paghingi ng tawad, kundi isang pahayag ng paninindigan, isang babala sa sinumang nakakaramdam pa na sila ay hindi magagalaw. Walang pumalakpak sa pagkakataong iyon. Walang sigawan tulad ng dati. Tanging katahimikan. Ngunit isang katahimikang puno ng kahulugan. Nakatayo si isa na parang isang bato sa gitna ng bagyo, matatag, tapat, at walang kompromiso. Alam niyang sa pagbubunyag ng kanyang pagkatao, hindi lang niya sinampal ang mukha ni Bok, kundi yumanig din sa istrukturang matagal nang nagpoprotekta sa mga tulad niya. Ngunit iyon ang panganib na dapat harapin ng sinumang nagsasabing sila ay pinuno. Hindi para sa imahe, hindi para sa ranggo, kundi para sa katarungan. At sa araw na iyon, sa harapan ng opisinang puno ng reklamo at bulungan ng kawalang katarungan, isang dalaga ang nagbago sa lahat sa isang pangungusap lamang. Ako ay opisyal ng pulisya, at hindi ako bulag. Matapos ibunyag ang kanyang pagkatao, hindi binigyan ni isa ng pagkakataon ang ibang mga pulis na magtago sa likod ng kanilang pagkalito o pagkukunwari. Lumingon siya sa hanay ng mga nakaunipormeng pulis na nanigas sa pagkakatayo sa likod ng mga bintana at pinto. Mga mukhang namumutla. Ang ilan ay nagkunwaring abala, ang iba ay nakatayo lang na parang bato. Ngunit sinuyod sila ng tingin ni isa, matalim na parang isang skalpel na handang hiwain ang lahat ng pagkukunwari. Humakbang siya palapit at tumayo sa mismong harap nila. Ang kanyang katawan ay tuwid, ang kanyang boses ay tumaas ng isang oktaba, malakas ngunit kontrolado. Makinig kayong mabuti. Sino man sa inyo na magtatangkap ang gumawa ng kotong tulad ni Ignacio, sisiguraduhin kong matatanggal sa serbisyo sa mismong oras na ito. Walang kompromiso, sabi niya sa tonong hindi maaaring tutulan. Walang lumabas na salita mula sa bibig ng mga pulis. Tanging isang makapal at nakabibinging katahimikan. Nagpatuloy si isa nang hindi sila binibigyan ng pagkakataong mga tuwiran. Binigyan kayo ng uniporme at kapangyarihan hindi para pahirapan ang taong bayan, hindi para kikilan ang mga mahihina, kundi para maglingkod, magprotekta, at magbigay ng seguridad. Kung hindi ninyo iyan kayang intindihin, wala kayong karapatang manatili rito. Hindi kayo tagapagtanggol, kayo ay pabigat. Ang bawat salita mula sa bibig ni isa ay parang isang maso na dumudurog sa pader ng pagkukunwari. Walang nangahas na sumabat. Walang nangahas na yumuko ng husto dahil ang bigat ng kanilang konsensya ay nagsimula ng lumitaw. Ang banta ay hindi isang hungkag na pananakot. Alam ng lahat ng nakasaksi na hindi ito ang karaniwang usapang burokrasya na nawawala sa mga meeting room. Ito ay isang ultimatum mula sa isang pinuno na kalalagkad lang ng kanyang tauhan sa lupa sa harap ng publiko ng walang pag-aalinlangan. Ang mga pulis na nakarinig ng kanyang mga salita ay nagsimulang makaramdam ng matinding pressure. Hindi si isa-isang ordinaryong pinuno. Hindi siya ang tipo na nagsusulat lang ng ulat at naghihintay ng paglilitis. Kumikilos siya. At kung nagawa niyang wasakin si Bok sa loob ng 5 minuto, alam nilang walang sinuman sa kanila ang ligtas kung maglalaro pa sila sa batas. Para kay isa, hindi lang ito tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa pagputol sa isang bulok na kultura na matagal nang lumago ng walang pumipigil. Alam niyang marami sa kanila ang maaaring sangkot din o nagbubulag-bulagan. Ngunit sa araw na iyon, wala nang lugar para magtago.
Sa isang pangwakas na pangungusap na umalinggaw sa buong bakuran, sinabi ni isa, gawin ninyo ang sinumpaan ninyong tungkulin, o isa-isa ko kayong tatanggalin. Hindi ako ang tipo ng pinuno na maluloko, at simula ngayon, babantayan ko kayo ng malapitan. Ang kanyang mga salita ay hindi lang isang banta. Iyon ay isang pulang linya. At sinumang maglakas loob na tumawid dito ay alam na ang kahihinatnan. Matapos yugyugin ng kanyang banta ang buong hanay ng mga pulis, tumayo si isa sa tabi ni Bok na nakahandusay pa rin sa sahig. Wala nang awa, wala nang pagpapaubaya. Tinitigan niya ang walang lakas na katawan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang simbolo ng kabulukan ng sistemang matagal nang pinabayaang lumago. Sa isang matatag na boses na nagpayanig sa hangin, binigkas ni isa ang isang pangungusap na tuluyang nagselyo sa kapalaran ni Bok. Simula sa sandaling ito, tanggal ka na sa serbisyo. Hindi ka na miyembro ng Philippine National Police. Sinisibak kita ngayon din. Ang mga salitang iyon ay tumama na parang isang pinal na hatol. At si Bok ay tanging natahimik, hindi dahil hindi siya makapagsalita, kundi dahil ang buo niyang pagkatao ay dinurog na sa harap ng mga taong dati niyang pinaglaruan. Walang paglilitis, walang memo, walang saradong pagpupulong na puno ng paligoy-ligoy. Hindi kailangan ni isa ng mahabang proseso para sa isang krimen na lantaran ng nangyari. Sa ilalim ng batas at ng otoridad na hawak niya, ang desisyon ay pinal. Alam niyang ito ang tunay na anyo ng katarungan, mabilis, matatag at direktang tumatama sa ugat. Ang ibang mga pulis ay tanging napatingin na maihalong takot. Ngayon lang nila lubusang naintindihan na sa araw na iyon, hindi lang si Bok ang nilitis, kundi ang buong lumang sistema na inakala nilang hindi magagalaw. At sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Nagsimula na ang pagbabago at si isa ang nasa sentro nito. At mula sa gitna ng karamihan, may narinig na palakpak. Isa, dalawa at pagkatapos ay 10-10. Ang mga mamamayang kanina ay tahimik sa paggalang at pagkabigla ay hindi na napigilan ang kanilang emosyon. Pumalakpak sila, hindi dahil masaya silang makitang bumagsak si Bok, kundi dahil sa wakas, naramdaman nilang sila ay nakita, pinahalagahan at pinotektahan. May mga sumigaw pa, salamat po, ma'am. Ngayon lang may naglakas loob na ganito at mabuhay ka, Major Reyes. Ang mga boses na iyon ay sumabog kasama ng isang pakiramdam ng ginhawa na hindi na nila kayang pigilan. Para sa kanila, hindi ito isang simpleng insidente. Ito ay isang maliit na revolusyon. Isang paalala na ang katarungan ay maaari pa ring umiral at ang katatagan ay hindi imposible sa gitna ng isang sistemang madalas ay mapurol. Ang tanggapang iyon na dati kilala bilang lugar ng reklamo, pagkadismaya at kaba ay biglang nagbago. Ang hangin na dati mabigat dahil sa kawalan ng tiwala ay naging mas magaan, mas tapat. Ibinalik ni isa ang karangalan ng institusyon, hindi sa pamamagitan ng mahahabang talumpati o mga banner ng reforma, kundi sa pamamagitan ng tunay na aksyon. Sa araw na iyon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw at sa gitna ng mga matang direktang nakasaksi, ang katarungan ay tumayo ng tuwid, walang kompromiso, walang takot,